ka ba ngayon? Oo naman. Ang dami na ng tao, no? Oo nga, ang dami-dami. Glasgow Barrio Fiesta. Anong pinagkakabalahan mo dito sa Glasgow? Ngayon, nagtatrabaho ako dito ngayon as a nurse for 20 years na. Ano yung pinaka-pressure being a nurse? Yung situation ng work, yung mga understaffing minsan. Oo. Pero okay naman kasi supportive naman so far yung mga tao dito sa Scotland. Respected, no? Ang mga Very Pilipino respected rito. ang mga nurses dito. I heard gumamit ka ng MX3 capsule for so long. Gaano na ka ba katagal na you are taking MX3 capsule? Uy, ang tagal na talaga. Kahit sa Pilipinas pa ako gumagamit na ako ng MX3. Matanong ko, bakit MX3? Kasi dito sa Glasgow, Europe, ang dami ng mga food supplements. Kasi ang MX3, nare-relax ako. Yung maganda ang feeling sa katawan. Super, believe ako sa MX3 talaga. Wow, Oo. talaga ha? Kaya loyal ako dyan. Loyal ka Oo. talaga. So, marirecommend mo ba siya with fellow nurses? Yes, of course. Maraming mga nurses gumagamit din ng MX3. MX3, dito ko believe. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Victor. 36 years old mula po dito sa Laguna. Isa po akong government employee, DJ Lindsay. Kahit kailan, hindi po ako nag-loan. Financially, I can say na wala akong problema. Hindi ko iniintindi kapag pera ang usapan dahil alam kong matagal na akong nakapag-ipon. Meron akong mga negosyo at mga investments. Anytime, pwede na akong mag-asawa. The problem is, wala akong aasawahin. Hindi ko nga alam kung bakit. Yung last relationship ko was when I was 28 years old. Ang huling salita na narinig ko sa ex ko ay, kapalit-palit ka naman talaga. Kasi ang sabi niya, hindi raw ako romantic. Kaunti lamang daw yung time ko para sa kanya. At marami pang negative traits pagdating sa akin. Nakakalungkot lang kasi pakiramdam ko naman binigay ko na yung lahat-lahat noon. Binigay ko naman yung kaya ko at yung sarili ko para sa kanya. Tumatak sa akin yon, DJ Lindsay. Nakapalit-palit ako. After moving on, nanligaw ulit ako. Pero sa tuwing nanliligaw ako, palagi akong nare-reject. Honestly, wala akong may pagmamalaking gwapong mukha. Tama lang. Sapat lang. Hanggang ngayon, DJ Lindsay, nahihirapan po akong manligaw. O di kaya naman, maisip ko pa lang na mag-enter ulit sa relationship, pinanghihinaan na ako ng loob. Naisip ko kasi, paano kung ganun na naman yung mangyari? Paano kung palitan lang ako ng magiging karelasyon ko? Ayoko nang marinig yung mga salitang kapalit-palit ako. Kahit mga lalaki, nasasaktan din. DJ Lindsay, napapagod na po ako sa rejection. Sa totoo lang, di ko na po alam kung anong gagawin ko.
Palagi naman po akong nag-e-effort kapag nandyan na yung liligawan ko. Kaya this time, gusto ko sanang humingi ng advice mula sa mga kapwa ko lalaki. At open din po ako for advice mula sa mga babae. Baka sakaling meron po kayong tips para sa akin. Muli, ako si Victor. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Same, pero iba. Panggawi are number 106.7 Energy FM. Panggawang mo sabihin radyo. Sabihin mo. Victor magtambol. Magtanggol pala. Magtanggol. Gusto mo yun? Pagka-oras natin sa buong kapulungan, check your time. It is now 9:16 on the clock. At syempre naman, kasama niyo pa rin ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Wow! At sa lahat po ng mga panggapo natin na gustong mag-send in ng stories dito sa Lihim ng Liham, you are so welcome to that. Sabihan mo lang ako at isend mo lang sa akin yan. Puntahan mo lang ako sa aking page. Oo, na hindi updated. Ay, tinitingnan ko naman yung inbox ko. Grabe ka naman. Pero hindi lang ako nagpo-post ng mga photos lately. Oo. Huwag ka mamaya magpo-post ako ng selfie. Wait ka lang. Okay Okay, Lindsay1067 on Facebook. As in LINDSAY1067. Baka meron ka rin mga ano dyan, mga request. Isend mo lang sa akin yan. At your service. Hanggang mamayang alas 11 po ng umaga, Mondays to Fridays. Wow! Ay nako ha, nakakaloka. Itong si Victor, ang problema niya is financially stable naman na siya at marami siyang, siguro sabihin na natin, just to, have the perfect word for it. Marami na siyang pera, be. Wala siyang problema financially. Sana all. Ito yung mga magagandang makabarkada. Ito yung mga magagandang anong tawag dito? Maka-rubbing elbows. Diba? Pero in fairness naman, hindi, para humingi lang ng tips. Paano ka naging financially stable at 36? Wow! Diba? Yun nga lang, gusto niya na mag-asawa, wala nga lang siyang jowa, wala siyang girlfriend, o wala siyang anyone in mind. Kasi nga, every time daw na makikipagrelasyon siya, palaging bumabalik sa isip niya. Nakapalit-palit siya. Kasi yun yung huling sinabi sa kanya ng ex-girlfriend niya. Kaya alam mo, dito natin matututunan na whatever comes out of our mouth, minsan hindi yan talaga nadidelete o hindi yan nakakalimutan ng taong pagsasabihan natin. So we have to be very, very careful when it comes to words, diba? Yan. Kung sa tingin mo, makakasakit ka, nasa sayo yan, o basta bibitawan mo ba at gugustuhin mo bang makasakit ng ibang tao? Wow! O baka naman pwedeng hindi mo na lang saktan yung taong yun. Baka naman may mas magagandang salita na pwede kang gamitin para hindi masyadong ma-bruise yung kanyang ego at saka yung kanyang damdamin. Energy. Oo. So ano bang mai-advise natin dito po kay Victor? Ngayong oras na ito, i-message nyo po ako ha. And also, we are live on TikTok. Hello! Good morning po sa inyong lahat. Hi, TikTok world! Good morning po kay Dongski. Magandang umaga sa iyo dyan. Ano bang maia-advise natin dito po kay Victor? Basa po tayo ng comments. Mahal ko, Panggako baby ko. Ang sabi po dito, nako, I think you have to love yourself a little bit better. Give yourself some credit that you also are worth to be loved. O sabi naman ni Clint, bata ka pa Brad, sa edad na yan, super dami pang worth catching and good standard na woman around. Don't settle for less. Enjoy being single to its fullest and dasal-dasal din pag may time, di ba? Hoy, dasal-dasal palagi, hindi yung pag may time lang. Oo. Sabi pa dito ni Yudo, some women ay hindi naman po into looks. Some women ay hindi naman din po habol ay pera. Oo, yung loyalty ang habol nila, kuya, paminsan-minsan. Just have to be totoo sa sarili mo. Huwag ka maniwala doon sa mga babaeng sinasabi sa'yo na kapalit-palit ka kasi hindi yan totoo. Wow!
Hindi lang talaga sila marunong makakita o kumilatis ng totoong ginto. Woo! Ay, totoo yan. Minsan alam mo yung mga tao sa paligid natin, di ba, yung mga nakakarelasyon natin, nakala natin walang value, kaya gano'n na lang natin kontratuhin. Kapalit-palit ka! Wala kang kwenta, buwisit ka sa buhay, malas ka! Mga ganyan, oo. Pero hindi natin kasi nakikita yung good side nila. Kasi meron tayong naka-imprint na kumbaga gusto natin na standard sa isang tao. 'Di ba? Tulad niyan, ang sabi dito, hindi ka romantic o lagi kang walang time para sa akin. Kumbaga yun yung weakness niya siguro. Talagang, alam mo yun, marami siyang oras para sa trabaho niya because gusto niyang maging okay para sa future ninyong dalawa. Pero nakita mo ba yung side na yon? Hindi. Kasi ang tinitingnan mo lang, gusto mo meron kayong quality moment together. Diba, lagi na lang yung cuddle-cuddle moments. Ay, gusto ko makipag-date. Gusto ko kumain tayo sa labas for the memories. Although yes, important yung mga moments na yan. Yung mga dating, important yan. Pero in actual, syempre hindi mo rin masisisi yung lalaki kung gugustuhin niya maging stable sa life when it comes to finances. Diba? Buti nga may ganyan kang yung partner yung tipong ang iniisip yung finances. Paano kayo magsusurvive, kung magkaroon na kayo ng pamilya, anong ipapakain sa pamilya, anong gagastusin pag nagkaroon ng anak. Kasi may mga lalaki na talagang sunggap lang ng sunggap pero wala naman talagang panggastos, 'di ba? Yung tipong aasa sa ibang tao, 'di ba? Pag kailangan, saka lang gagawa ng paraan. Ayaw natin ng mga ganyan. Wow! Pero again, hindi lang siguro ikaw talaga yung gusto nung ex mo, kaya niya nasabi yung mga bagay na yon. But that doesn't mean nakapalit-palit ka talaga. Para sa kanya, siguro yun yung totoo, kapalit-palit ka. Pero hindi yan para sa lahat ng tao. Gets mo? Para sa kanya siguro, imperfect ka for her ways, sa standards niya, pero hindi ibig sabihin no na imperfect ka na sa mata ng ibang tao. Kasi may mga ibang tao naman na ang gusto financially stable. Mahal ako, kahit hindi masyadong affectionate, basta alam ko na mahal ako. Laging nandyan para sa akin. Diba, okay na yung holding hands kami, okay na yung hug lang kami. Wow! Ang importante, alam ko na mahal ko siya, mahal niya ako. Diba? Yung mga date, nandyan lang naman yung pagde-date. Ang importante, nagkakaintindihan kami at nagmamahalan kami. Diba? O sabi dito ni Jay Fly, magre-reflect ka and work on yourself kasi kusang lalapit sa'yo yung tao na para sa'yo. So true. Sabi dito ni Ruby, sa akin ka na lang. Diba? Sabi dito ni J-Fly, Victor, wag mo hanapin yung love sa iba. Unahin mo yung self-love. Walang mali kung single ka for now. Sorry, hindi ko medyo makita yung mga comments on TikTok. Diba? Maraming salamat sa inyo. At saka, diba, ito na nga ha, sa totoo lang tayo, sa taon na 2024, ang sabi mo, hindi ka naman masyadong gwapo, sapat lang. Wow! Ngayon na, pare, real talk lang tayo, repa. Kung gusto mong maging gwapo sa paningin ng ibang tao at gusto mong ma-up yung self-confidence mo, may pera ka naman. Bakit hindi ka pumunta kay Doc Clarence? Diba? Naisingit mo yon. Galing mo doon, Lindsay. Hindi, bakit hindi ka magpa-enhance? Diba? Kung ang problema mo is kasi hinighlight mo doon na hindi po ako gwapo, sapat lang. Ibig sabihin, nakikita mo yon na something na concerning, 'di ba? So dapat gawan mo ng gawan mo ng solusyon 'yan. Kung hindi ka masyadong gwapo, gusto mong maging gwapo sa paningin ng ibang tao, may pera ka naman, o edi mag-invest ka sa itsura mo, sa sarili mo. 'Di ba? Sabi nga nila, wala nang pangit ngayon kung marami kang pera. 'Di ba? Kung hindi ka satisfied sa itsura mo, nasa sayo yan eh. 'Di ba? Yung iba ayaw, ipagalaw yung katawan nila, ayaw ipagawa yung mukha nila. Pero meron din namang iba na open na these days. Na wala akong pakialam kasi 2024 na, gagawin ko kung anong gusto ko sa sarili ko because I love myself. Wow! At hindi ko ikakahiya yung mga ganyang bagay. So kung gusto mong i-enhance yung sarili mo, i-enhance mo yung sarili mo. Kung sa tingin mo, yun yung paraan para ma-improve yung self-confidence mo, gawin mo yan dahil alam mo, at the end of the day, ikaw din naman ang magbe-benefit dyan sa lahat ng fruits niyan, sa lahat ng produkto niyan, sa lahat ng magiging resulta niyan. Okay? Wow!
You have the money naman, financially stable ka na. Ang problema lang, sabi mo, hindi ka masyadong gwapo. Sa tingin mo, hindi ka masyadong gwapo. Eh, di ayusin natin. Oo. Diba? Ganun lang yun. Lahat ngayon ng bagay may solusyon na. Diba? It's just a matter of, mind setting. Ganyan. And mind conditioning. Ganun lang yun. Diba? Oo. Pa-shoutout naman, DJ, kamusta? Mark from Abenson, Walter Mart, dito po sa junction of Aliches, dami nila. Oo. Mark, Anthony, hello po. Kay Len, good morning naman sa iyo, Len. Thank you very much for that comment. And basa naman po tayo sa Facebook, yung mga panggapo natin na gusto rin magbigay ng advice dito kay Victor. Si Victor na gusto na mag-asawa, gusto na mag-settle down, but hindi niya magawa dahil wala siyang pakakasalan. Although financially stable na siya at masasabi niyang marami siyang business at marami siyang investment. Sabi dito ni Naka, one time pasok ka sa salon, pumorma ka, then meron pa mga dating apps dyan. Yung uso, penpal at phonePal, nakakahanap sila. Ikaw pa kaya na mapera? Tama. Diba? Sabi ni Darwin, ang gusto kasi ng mga babae ngayon, sorry po Queen Lindsay, yung gwapo, mayaman, pero pero bastos at masama ang ugali. Grabe ka naman. Tapos, kapag nakipaghiwalay, sasabihin lalaki ang manloloko. Pero Victor, hindi ka nag-iisa. Ako nga din, nireject na din. Loyal ka at honest. Loyal din ako at honest. Kaya, huwag mag-focus doon sa beauty ng girl. Take note, beauty can be deceiving. Ay, oh. Diba? Sabi dito ni nakaulit, quality time hanap ni ex mo pero bumagsak lang sa tambayan. Chak. Oo. Smiley, Manago. Bro, mas problema ang may asawa. Better focus on your life. Darating din yan. Just wait for your destiny. And thank you and try. And try hanggang makamit mo ang tagumpay. Nagawa mo na sa finances mo yan, di ba? Tama. Sabi naman ni Joven, okay lang yan, Victor. Basta alam mo sa sarili mong hindi ikaw ang nagloko. Kaya mas okay lang yan na ikaw ang niloko kaysa ikaw ang niloko. Sino niloko? Kanino? Sabi ni Tonyo, enjoy life, boss. Pag nagkaasawa ka na, magsisisi ka. Hoy! Grabe ka naman. Depende yan sa mapapangasawa mo. Kaya nga, choose your partner wisely. Because you're gonna be spending the rest of your life with your asawa. So, choose your partner wisely. Victor, kung meron kang gustong i-enhance sa sarili mo, dahil sabi ko nga, yun yung concern mo, hindi ka gwapo, pero marami kang pera, anong ginagawa ng pera mo? Diba? So, gawa-gawa din ng paraan. And, tama, yung isang commenter natin, may mga dating apps na dyan. Kung hindi ka makakuha ng partner in person, dahil hindi ka masyadong social na tao in person, di punta ka sa dating apps, diba? Open na ang mundo ngayon. Pag nag-dating apps ka, diba, makikilala mo sila doon. Hindi lang dito sa Pilipinas, sa ibang bansa din. So, malawak na ang mundo. Diba? Kung hindi ka makahanap dyan sa Metro Manila, punta ka sa Makati. Kung hindi ka makahanap sa Makati, punta ka sa Cavite. Diba? Dami ng paraan ngayon. Siguro wag ka lang masyadong atat. Wow! Anyway, 36 years old ka pa lang. Ang lalaki naman, kahit 40 mag-asawa, okay yan. Just take your time. Take it slow. Diba? Makakahanap ka rin. At ipagdasal mo na makahanap ka na ng babae na yan. Diba? Mahanap mo yung tamang babae na para sa'yo. Pagdasal mo yan. Lahat naman ng bagay na ipagdadasal, hilingin mo lang sa kanya ng taimtim na taimtim. One day, you are going to find the love of your life. That everlasting love. Mahal ko, Panggako, baby ko. 9:28 on the clock. Nakasama niyo po si Lindsay. Ito po ang lihim ng liham. I will be here till 11. Wow! Kaya naman tuto ka pa rin. Dito lang yan. So 106.7 Energy FM. Tutok lang. Energy.